Uy mga sis, since doctor kayo pareho, meron akong question. Go, sis. Ano yun? Gusto ko kasi malaman kung ano yung mga pwedeng contraceptives for me. Ano ba gamit mo na? Condom? Hindi eh. Birth control pill? Hindi sis. IUD? Sis, hindi rin. Huh? Ano gamit mo, sis? OMG, dasal-dasal lang talaga. Nako, mahirap na sa dasal na lang kumakapit para hindi mabuntis. Totoo. Mahirap na kasi maraming consequences yung mga unintended pregnancies. Karamihan na pupunta sa abortion. Alam naman natin na may epekto yun sa atin both physically and mentally. And kapag tinutuloy yung pregnancy, since hindi nga ito planado, pwedeng hindi din prepared yung nagdadala ng bata and yung mga tao sa paligid niya. Kaya tumataas yung risk ng pregnancy and childbirth. Kaya syempre, mas maganda talaga yung may family planning kayo ng partner mo. Speaking of, naaalala ko na may nabasa akong article noong huli na 35% yung tinaas ng Pinas sa mga teenage pregnancies ngayong taon. Oo. Between 2015 and 2019 nga, 71 out of 1,000 women yung nagkaroon ng unintended pregnancy. And generally, mas mataas talaga yung pregnancies na hindi planado kaysa planado. Oo. Hala, ganun ba? Ano ba yung mga dapat kong gawin para makaiwas ako sa di planadong pagbubuntis? Marami ka namang options. Oo, pwede kang mag-pills, mag-condom, implants, injectables, at IUD. Wait, pwede isa-isa? Sige, so kung gusto mo yung pinaka-effective and most foolproof, mag-implant o kaya mag-IUD ka. Ang IUD ay maliit lang siya na device na ipapasok sa uterus para maiwasan ang pagbubuntis. Oo. Pangmatagalan na to, pero reversible pa rin siya. 99% effective siya. Yung hormonal IUD, pwede tumagal ng 3 to 7 years, habang yung copper IUD naman ay pwede tumagal ng 10 to 12 years. Okay din tong IUD kasi low maintenance siya. Kaso, pwedeng masakit or uncomfortable yung pagpasok ng IUD. Posibleng malaglag or mawala sa pwesto yung IUD, pero sobrang dalang lang to mangyari. Yung implant naman, isa braso siya pinapasok or ini-inject. Ang ginagawa ng implant ay pine-prevent niya ang ovulation. Pangmatagalan din to, tsaka 99% ang effectivity niya. Low maintenance lang din, kaso nga lang tulad ng IUD, posibleng maging uncomfortable yung implant sa braso. Pwede ka din naman mag-pills and condoms. Yun yung pinaka-common na ginagamit. Usually nga lang, ang ginagawa ng mga tao is either birth control pills lang or condoms lang. It's best to pagsamahin yung dalawa, and perk pa ng condom is it protects you against STDs, double the protection pa. Kapag tamang pag-inom mo ng birth control pills, ito ay 99.7% effective. Kaso dapat i-consider mo kung meron kang mga underlying diseases tulad ng history ng blood clot, cancer, stroke, mataas na blood pressure, or heart disease. Yung sa condoms naman, sobrang effective nito sa pag-prevent ng transmission ng STDs. Easily accessible and affordable to dahil pwede mabili sa groceries or pharmacies. 98% effective to, kaso nga lang, posibleng masira o matanggal ito. Siyempre, pag mali ang pagsuot, bali wala na rin yung 98% effectivity niya. Tsaka, meron mga tao na allergic sa latex. Kung ayaw mo talagang magkaanak ha, pwede namang ipavasectomy yung partner mo. Irreversible na nga lang yun. Basically, ang vasectomy ay isang minor surgical procedure na nagpe-prevent yung paglabas ng sperm. 99% effective din ito with low risk ng complications. Tsaka wala na maintenance kailangan ito. Kaso, hindi agad-agad yung mga effects nito. At irreversible ito. May mga rare cases lang na nagiging semi-permanent siya dahil merong mga vasectomy reversals. Kaya kapag vasectomy ang pinili nyo, dapat mag-decide kayo ng maigi. I think, yun naman na lahat, no? Oo, at least, those are the most commonly available, kaya you have the options kung ano yung best for you. Reminder lang din to always consult your doctor before taking the contraceptives para ma-check yung history and current health conditions mo. Just to make sure na mabawasan yung risk that comes with these methods. Sige mga sis, thank you so much ha. Pero magsischedule muna ako ng consult sa doktor para malaman ko kung ano yung best contraceptive for me.